Ang Mexiauto po ay sa Wednesday. Wednesday, May, 13? Oo, May 13, 1 to 4 PM. Ayun. Hihintayin ko ang respond po ni class rep kahit po sa chat na lang ano or magme-message ako sa class rep kung napag-usapan na po ba ng Mexiauto na ang inyo pong finals ay gagawin nating May 13. Ano po, 1 to 4 PM kasi yung 3 hours natin ay siguro ang makakapag-exam lamang po sa 3 hours natin ng Monday at Tuesday ay Mexio 1 po lamang. Ako po ay magme-message kay Sulit. Magme-message uli ako sa iyo kung kumusta, kung okay po ba sa inyo na Wednesday, May 13, 1 to 4 PM ang inyong finals. Dahil kayo naman ay 2:27 siguro sa kalahating oras ay tapos na kayo. Ano po? So, yun muna. Ngayon naman ay ibibigay ko na po sa susunod na tagaulat ang pangkat-anim. Ano po, ibigay ko na po sa inyo ang oras natin para magpresenta po ng inyo pong paksa tungkol sa deforestation, urbanisasyon, basura at pagbaha. Sige po, Group 6, maaari na po kayong mag-present ng inyong slide po. Mamaya na ako mag-attendance kapag may enough time pa tayo, ha? Magandang umaga po. Kami po ay Group 6 at ang aming paksa po ngayon ay dalawa. Ang una po ay ang deforestation o pagkalbo ng kagubatan, mabilis na urbanisasyon at iba pa. Sa mga nakalipas na taon ay bumilis ang deforestation sa bansa at hindi ito nangyayari ng basta-basta. Ito ay bunga ng urbanisasyon, pagmimina, pagtotroso, pagkakaingin at forest fires. Pasadahan natin ang bawat isa. Sa urbanisasyon, habang dumarami ang ating populasyon, kailangan ng mas maraming espasyo para sa infrastruktura. Dahil dito, nililimas ang mga kagubatan para gawing residential at commercial na lugar. Ngayon sa Pilipinas, ang mga probinsya sa paligid ng Metro Manila, Cebu at Davao ay patuloy na nawawala ng kagubatan dahil dito. Ang mga punong matagal nang nakatayo ay pinuputol sa loob lamang ng iilang oras para magbigay daan sa mga ipapatayo. Pangalawa naman ay ang pagmimina. Ang Pilipinas ay sagana sa likas na yaman. Kung tutuusin at titingnan natin ang datos, tayo ay panglima sa buong mundo pagdating sa mga deposito. Ngunit, mapapaisip ka, bakit nananatiling mahirap ang ating bansa? Gaya nga lang ng mga nasabi ng mga dating tagaulat, una ay ito ay dahil sa ating kolonyal na kasaysayan. Itinayo ng Espanya at Amerika ang ekonomiya ng Pilipinas para sa kanilang sariling kapakanan. Ang ating hilaw na materyales ay napupunta palabas at ang kita ay napupunta sa ibang bansa. At ang ugaling ito ay nagpatuloy kahit tayo ay nakalaya na. Pangalawa naman ay ang oligarkiya. Ang mga karapatan sa pagmimina ay nasa kamay ng iilang pamilya at politiko lamang. Kaya, ang mga kita mula sa mineral ay pumupunta sa itaas, hindi sa mga ordinaryong tao. Pangatlo pala,
Siyempre, hindi mawawala dyan ang katiwalian. Sa simpleng salita, ang kita ng mga gobyerno mula sa pagmimina ay madalas na ilalagay sa maling lugar, imbis na sa paaralan, ospital, at iba pang infrastruktura. Gayunpaman, balik tayo sa deforestation. Ang pagkuha ng mineral ay nakakasira ng mga kagubatan. Ang open pit mining sa particular ay nag-aalis ng malalaking bahagi ng kagubatan upang makuha ang mineral na nasa ilalim ng lupa. Hindi lamang pinuputol ang mga puno, bagkus ay buong ekosistema ang sinisira sa isang lugar. Maraming kagubatan sa Mindanao at Palawan ang nasira dahil dito. Sunod naman ay ang pagtotroso. Ang illegal at legal na pagtotroso ay mataas na problema sa ating bansa. Ang mga mahalagang kahoy tulad ng nara at mulave ay pinuputol para ipagbili bilang tabla o troso. Sa nakalipas na mga dekada, ang malawak na komersyal na pagtotroso ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nawawala ang malaking bahagi ng ating orihinal na kagubatan. Kahit may mga batas na nagpoprotekta sa ating mga puno, ang illegal logging ay patuloy na nagaganap dahil sa katiwalian at kakulangan ng mahigpit na pagpapatupad ng batas. Sunod naman ay ang pagkakaingin o ang tinatawag na slash and burn farming sa Ingles. Ito ay isang pamamaraan ng pagsasaka kung saan sinusunog ang isang bahagi ng kagubatan para gawing bukid. Pagkatapos tamnan, iniiwan ang lupa at lumilipat sa ibang lugar ng kagubatan para ulitin ang parehas na proseso. Bagamat ito ay kultura ng ilang indigenous communities, ang hindi pagkontrol dito ay nakakapinsala. Ito ay dahil ang lupa na nasunog ay mabilis na nauubusan ng sustansya at ito ay hindi na madaling ibalik sa dati. Sa maraming bahagi ng Visayas at Mindanao, ang pagkakaingin ay isa sa mga nangungunang sanhi ng pagkawala na tinatawag na forest cover o ang sukat ng lupa na natatakpan ng mga puno. At ang panghuli, meron tayong forest fires o sunog sa kagubatan. Ito ay naiiba sa pagkakaingin dahil ito ay nangyayari ng natural. Noong una, akala ko'y sa ibang bansa lang ito nangyayari, ngunit meron din pala sa Pinas, lalo na sa Cordillera. Ang mga forest fires ay maaaring lumamon ng daan-daang ektarya ng kagubatan sa loob lamang ng ilang araw. At ang matinding init at pagbabago ng klima ay lalong nagpapalala ng sitwasyon kasi ang mas matuyo at mas mainit na panahon ay mas nagpapataas ng panganib at probabilidad ng mga sunog. Ngayon, tingnan natin ang datos ng kabuuang epekto ng mga nabanggit natin. Kung titingnan, dating humigit kumulang 70% ng Pilipinas ay kagubatan. Ngayon ay wala pang 20% ang natitira. Ibig sabihin, higit kalahati ng ating kagubatan ang nawala sa loob lamang ng ilang dekada. Ngayon, isa sa pinaka-critical na panahon ay mula sa 1950 hanggang 1990. Dahil dito ay makikita natin na bumilis talaga ang deforestation. Bakit? Dahil naging sentro ang Pinas ng pag-export ng kahoy. Halos walang kontrol noon, kaya malawakang pagputol ng puno ang nangyari. Hindi lang lokal ang dahilan nito, malaki rin ang epekto ng international na demand. Pagkatapos ng World War II, nangangailangan ng maraming kahoy ang mga bansang tulad ng Japan at Estados Unidos para sa reconstruction at construction. Dahil dito ay naging supplier ang Pilipinas at lalo pang lumala ang pagtutroso sa atin. Kung titingnan natin ang talang guhit mula 1900 hanggang 2022,
malinaw na pagbaba ang trend ng forest cover. Kahit may mga batas tayo ngayon, hindi pa rin tuluyang napipigilan ang pagkawala ng kagubatan. Ibig sabihin, patuloy pa rin ang problema hanggang sa kasalukuyan. Kung ating ikukumpara, ay nawala. Kung ating ikukumpara ang forest cover mula 1934 at 2002, makikita natin na 10.6 million na hektarya ng kagubatan ang nawala. Kapag ipagpalagay natin sa perspektibo, ito rin ay katumbas ng 4.7 million ng ating universidad kapag pinagsama-sama. Sa mabuting palad, padami na ng padami ang programa ukol sa pangangalaga ng kalikasan. Kaya kahit papaano ay naipreno natin ang pagbaba. Sa kasalukuyan, mas mababa na sa 20% ang natitira nating primaryang kagubatan. At kahit may mga batas, patuloy pa rin ang illegal na pagtotroso at pagmimina. Sa madaling salita, hindi lang ito problema ng nakaraan, ito ay problema pa rin natin hanggang ngayon. Ngunit, bakit nga ba ito delikado? Ang isang puno ay kayang kumuha ng humigit kumulang 22 kilo ng carbon dioxide taon-taon. Isipin nyo yung usok na nanggagaling sa mga jeep na nasiraan ng filter ng hangin. Yung mga tinatawag ding pusit sa daan o smoke belcher jeepneys kumbaga. Kapag pinuno mo ang isang kahon na ang haba, lapad at taas ay pare-parehas na 88.6 na metro, ganon kadaming carbon dioxide ang kayang makuha ng isang puno sa isang taon. Ngayon, isaisip natin, milyong-milyong puno ang nawawala sa atin taon-taon. Ibig sabihin, mas maraming carbon ang naiipon sa himpapawid. At dahil dito, mas bumibilis ang climate change o pagbabago ng klima sa ating bansa. Ngayon, bakit natin ito dapat isaisip? Dahil lahat ng ito ay konektado sa kalamidad. Ang Pilipinas ay nasa tinatawag na Pacific Ring of Fire, kaya likas sa atin ang lindol at pagputok ng bulkan. Pero kapag wala na ang kagubatan, mas lumalala ang epekto ng mga ito. Dagdag pa rito, napapalibutan tayo ng tubig at nakaharap sa karagatang Pasipiko kung saan nabubuo ang karamihan ng bagyo sa mundo. Tayo rin ay nasa tinatawag na Pacific Typhoon Belt. Kaya malakas at madalas ang tama sa atin ng mga bagyo. Kung may sapat na kagubatan, nakatutulong ito sa pagsipsip ng tubig at pag-iwas sa baha at landslide. Ngunit wala. Lagi tayong binabaha. Lagi tayong napipinsala. Ang flood control ng ating gobyerno ay nasa papel lamang. Ang kagubatan ay higit na mahalaga sa Pilipinas dahil tayo ay nakararanas ng humigit kumulang 20 bagyo kada taon. At halos 1/4 bahagi ng lahat ng bagyo sa mundo ay nakukuha natin. Isang konkretong halimbawa ay ang Bagyong Yolanda o Typhoon Haiyan noong 2013. Isa ito sa pinakamalakas na bagyo sa kasaysayan. Libu-libong tao ang namatay at napakalaki ng napinsala. Ipinapakita nito kung gaano kalala ang epekto ng kalamidad, lalo na kung mahina ang kalikasan na dapat sanay nagsisilbing proteksyon. Ngayon ay paghambingin natin. Kung may sapat na kagubatan, nasisipsip nito ang tubig ulan, pinipigilan ang pagguho o erosion, at binabawasan ang landslide. Pero kapag wala na ang mga puno, diretso lang ang tubig. Kaya mas malala ang baha at pagguho ng lupa. O yun naman ay ito ay papalawigin ng aking kagrupo na si Jerisa. So, ang deforestation gaya ng polusyon ay problemang dulot ng mabilis na urbanisasyon. So, alam naman nating lahat na ang deforestation ay ang malawakang pagputol at pagkawala ng mga puno sa kagubatan. Kaugnay ito ng urbanisasyon.
Dahil habang lumalaki ang mga lungsod at populasyon, mas maraming lupa ang kinakailangan para sa mga pabahay, kalsada at industriya. So dahil dito, napipilitang putulin ang mga puno upang magbigay daan sa kaunlaran, ngunit kapalit nito ay ang pagkasira ng kalikasan. So dahil dito, dahil sa patuloy na deforestation sa ating bansa, maraming tao ang gustong ipagtanggol at labanan ang mga proyektong nakakasira ng kalikasan, kaya bumubuo sila ng grupo o isang kampanya. Isa na rito ang Kalikasan PNE. Next slide po. So, isa na nga rito ang Kalikasan PNE or the Kalikasan People's Network for the Environment. So, isa itong nationwide na sentro ng kampanya na binubuo ng mga NGO, grassroots organizations at mga environmentalist. Sila ay aktibo sa pagtatanggol sa karapatan ng mga environmental defender at paglaban sa proyektong sumisira sa ekolohiya. So, sa madaling salita, sila ay boses ng mamamayan para protektahan ang ating kapaligiran. Nagsasagawa sila ng mga investigasyon, edukasyon at kampanya laban sa mga proyektong sumisira sa kalikasan tulad ng malakihang pagmimina at reklamasyon. Next slide. So ayon sa kanilang pananaliksik, ang pagmimina ay isa rin sa sanhi ng deforestation. Pagmimina, isa sa proseso ng pagkuha ng mga yamang mineral gaya ng ginto, tanso, pilak at karbon mula sa ilalim o ibabaw ng lupa. So bakit pa ito ginagawa? Kahit alam naman natin na may masamang dulot ang pagmimina o nakakasira ito ng ating kalikasan. Ito ay dahil mahalaga ito sa ating ekonomiya at industriya para sa paggawa ng iba't ibang produkto, ngunit nagdudulot nga ito ng malaking pinsala sa kalikasan tulad ng pagguho ng lupa, polusyon at pagkalbo ng kagubatan. So, bakit kaya hanggang ngayon ay patuloy pa rin ang pagmimina sa ating bansa? Bakit hanggang ngayon ay issue pa rin ito ng ating bansa? Ito ay dahil sa isang batas. Next slide po. Ang batas na ito ay tinatawag na the Philippine Mining Act of 1995 or the Republic Act number 7942. So ito ay ipinatupad sa panahon ni dating Pangulong Fidel Ramos. Layunin nitong paunlarin ang industriya ng pagmimina sa bansa. Ngunit naging issue ito dahil pinaluwag nito ang mga batas para sa mga dayuhang kumpanya, kabilang ang pagpapahintulot ng 100% foreign ownership. Dahil dito, mas dumami ang pagmimina na naging sanhi ng pagkasira ng kagubatan. So makikita natin sa slide na ito ang dalawang larawan at makikita natin na maraming gustong mapabasura o mapawalang bisa ang batas na ito sa kadahilanan nga na inaabuso nila ang ating likas na yaman. So next slide po. Pinapakita naman ng slide na ito ang isang poster at pahayag ng isang miyembro ng Kalikasan PNE. So ang sabi dito sa poster, Philippine Mining Act of 1995, ang batas na nagbukas ng 100% dayuhang pagmimina. Para sa kaunlaran, sabi nila, trabaho, dayuhang puhunan, pag-angat ng ekonomiya. Pero sa lupa, may ibang kwento. May ilog na naging kulay putik, may bundok na naging hukay, may komunidad na nahati sa trabaho at tubig. Kapag tapos na ang kontrata, ang kampanya ay maaaring umalis. Ang komunidad ang mananatili. Legal ba? Oo. Pag-unlad para kanino? Makatarungan ba? Iyan ang tanong. Hindi ito issue ng minahan lang, issue ito ng direksyon ng bansa. So ang sabi din ni Kathleen de Guzman, ng miyembro ng Kalikasan People's Network of the Environment, binubuyang-yang o binubuksan ng Mining Act of 1995 ang ating kabundukan at kalupaan para minahin ng mga dayuhang kumpanya. Dapat nang ibasura ang Mining Act dahil kung magpapatuloy ang dayuhang pagmimina, ano na lang ang matitira sa Pilipinas at sa susunod pang henerasyon ng mga Pilipino. So, sa kabuuan, ay pinapakita ng slide na bagamat may layuning kaunlaran ang pagmimina, mahalagang timbangin kung sino ba talaga ang nakikinabang at kung ano ang kapalit nito. Lalo na pagdating sa kalikasan at kinabukasan ng ating bansa. So sa kabila ng mahigit 3 dekadang panawagan ng mga environmental group at komunidad na ibasura ang batas na ito, so hanggang ngayon ay nananatili itong batas na sumasaklaw sa pagmimina sa Pilipinas.
Next slide. So ayon pa rin sa kalikasan, noong 2011 ay umabot ng 1 milyong hektarya ng kagubatan ang saklaw ng mining permits at applications. So ibig sabihin, napakalawak na bahagi ng ating kagubatan ang nanganganib masira sa pagmimina. Ito ay nagpapakita kung gaano kalaki ang epekto nito sa ating kalikasan. Next slide po. So isa pang sanhi ng pagkasira ng ating kagubatan ay ang pagtatanim ng mga halamang para sa biofuels. So ang pagtatanim ng mga halamang nakakapag-produce ng biofuels tulad ng jatropha ay nakakasira rin sa likas na kalagayan ng mga kagubatan sa bansa. Ang pagtatanim ng species na hindi bahagi ng natural na ekosistema ng isang lugar ay tinuturing na hindi kapakipakinabang na uri ng reforestation. Next slide. So, ang jatropha o mas kilala sa ating bansa na tuba-tuba ay isang uri ng palumpong o maliit na puno na nakilala bilang pangunahing sangkap ng paggawa ng biodiesel dahil sa mataas na langis ng mga buto nito. Matibay na halaman na tumutubo sa mga tropical na lugar at ginagamit din bilang bakod, tradisyonal na gamot at sabon. So, bagamat kapakipakinabang ito sa enerhiya, nagiging problema ito kapag pinapalitan nito ang natural na sa halip na makatulong, nasisira ang likas na balanse ng ekosistema. So, next slide po. So, para sa mabirasang reforestation, upang maging kapakipakinabang at epektibo ang reforestation, kailangan ang itanim ng sa mga kagubatan natin sa ating bansa ay ang mga species tulad ng Nara, Mulave, Yakal at iba pa na natural na bahagi ng ekonomista ng mga kagubatan sa bansa. So, ang mga punong Nara, Mulave at Yakal ay mas angkop sa kapaligiran at tumutulong sa pagpapanumbalik ng natural na ekosistema. Slide po. So, ano naman ang mga epekto ng deforestation? So, ang sabi dito ay nawawalan ng proteksyon sa bagyo at pagbaha. Bunga ng malawakang pagkawasak ng mga kagubatan, ang maraming lugar sa Pilipinas mula sa Marikina Valley at Rodriguez, Rizal sa Luzon hanggang Davao City sa Mindanao ay nawalan na ng natural na proteksyon sa bagyo at pagbaha. Gayon din ang pagguho ng lupa sa ilang lugar. Gayon din nagdudulot na ng pagguho ng lupa sa ilang lugar ang malawakang deforestation. Pangatlo, maraming hayop ang nawawalan ng tirahan. Maraming species ng hayop ang nawawalan ng tirahan bunsod ng deforestation. Sa makatuwid na may maligrong malagay sa listahan ng endangered species ang maraming hayop tulad nga ng ating Philippine eagle na nakatira at kumukuha ng pagkain sa kagubatan ng bansa. Next slide po. Yun, sa kabuuan, yun nga, ang deforestation gaya ng pollution ay problemang dulot ng mabilis na urbanisasyon. So, ang deforestation gaya nga ng pollution ay isang seryosong problemang dulot ng mabilis na urbanisasyon. Habang patuloy ang pag-unlad, mahalagang balansihin natin ito sa pangangalaga sa kalikasan upang maproteksyonan ang ating kapaligiran para sa susunod na henerasyon. So, yun lamang po para sa aking presentasyon. Okay, hello. As jarring as it may be, I'm going to be presenting in English. But anyways, I'm going to be presenting about this topic and, about the challenges that we face as a developing nation. So bear with me, I'm going to be going off kind of translations here. But okay, so challenges. We talked about deforestation just a bit ago, right? And now we're going to be talking about our waste management, or rather, the lack of. And how it leads to devastating floods, that we experience every rainy season. And this topic isn't strictly just like about trash or management, but it's supposed to be about the progress, that we make as society and how it affects our safety and our future and, all the negative effects of it, right? Kind of like a price we pay for this progress. Next slide. Alright, so in the Philippines, right? Well, not strictly just in the Philippines, but it's also true for many other countries that are also developing, right? And where progress may occur, right? It's a no-brainer that progress will occur,
and there will be, environmental degradation, or some sort of give and take. But is this necessarily is this case really necessary for progress? Well, in the module, there's a quote by a song by the band Asin, titled Masdan mo ang kapaligiran, right? Which means take a look at your surroundings. And within it, there are lyrics that quote, hindi masama ang pag-unlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Okay, so which I have understood to mean progress isn't bad as long as it doesn't destroy nature. This is just generally a better mindset to have, because as our society progresses, right, we create more tools for farmers, more products in our homes, and more art, and generally just more joy. But again, you must ask how much how much is our personal contribution to the destruction that follows this progress and growth. Next slide. And to answer that, or just at least tackle a part of it, let's talk about a very unique Philippine situation. At least I'm not familiar with it elsewhere, but that is the sachet economy. It's no surprise that all of us are quite stingy with money, and it's usually for a understandable reason. We all live on a daily budget. We make day to day, right? So we do thingy, right? From what I understand, so we buy the small packets, like coffee, shampoo, conditioner, detergents, like single-use packets, right? And these products, right, are definitely affordable. It's very easy to buy. It's available in Sarah stores or anywhere. But it creates a lot of residual waste that cannot be recycled, and it does it very directly. And the research shows that there are millions of these sachets that are discarded every day in the Philippines. This easily washes into drainage and causes blockage, because how small they are to just buy and also just dispose, right? As you can see in the slide, the Philippines consume approximately 164 million plastic sachets per day, totaling roughly 59.7 billion pieces yearly, which is quite a lot, right? Next slide. And of course, doing this whole this process, we often try to shift blame. It's just how it is. Rather, not strictly just shift blame, but rather, we always try to justify things. There's progress, so it's normal. It has supposed to happen, right? But in the module, it points out that even animals, they produce waste, right? Like birds drop seeds, monkey may throw nanopeels, and boars may leave manure or the like. But is it really the same weight as the waste we are used to? Look at the pictures. A man may drink water, but the gallon is left behind, and it's much complex and essentially permanent side waste. Animals, though, can we really blame that, because it's natural and actually helps the ecosystem, right? Because it's just natural to their cycle. So waste isn't just about someone else and who's doing this, who's doing that, who's contributing the most, but to make steps to solve. It's about understanding how our consumption habits create an ever-growing mountain of trash that we say daily, kind of, right? All right, next. All right, so let's have a little look at the little habits that we see. It's not just the countryside thing, but more so in the rural areas, right? The primary handling of waste, right? There is a common occurrence of siga, right, which is the burning of trash. And as the module suggests, right, what else can they do? There isn't a thorough or regular trash truck or whatever that may be available in these rural areas, right? So they have no other choice but to burn it, right? And the leaves that may be burned as fertilizer, but what about the plastics, and what about the biodegradables that don't rot, right? These habits, while traditional, can no longer be sustainable, because these products that we use today are no longer just organic, right? There are chemicals and they're synthetic, and so can we really blame the animals? Next slide. And all this, leads to a dangerous domino effect, right? In urban areas, but not necessarily just urban, right? But when garbage isn't disposed properly, it clogs the canals, the esteros,
And during rainy seasons, these trash turn into like dams, basically, barricading water from reaching its natural like end flow. This makes it worse as Philippines experience like 20 typhoons a year, right? And because of the increasing like, health risks, it sure makes it tough. Next slide. And so, what is the solution? Well, the solution is obviously, waste management. The goals are to maintain, cleanliness in our surroundings and to ensure that our natural resources remain sustainable. And to do this, we must do a hierarchy of effectiveness towards it, right? First thing to stop the direct effect is, always to prevent, just stop using, right? And if not possible, we must reduce. And if it's not possible to reduce, you must reuse, recycle. And if that's not possible, we must ensure proper disposal. And this proper disposal, there is the biodegradable, which is nabulok, recyclable, di nabubulok, nungit, recycle, di nabubulok, di na i-recycle, and hazardous waste. There's a bit brief, but hopefully my next groupmate will be able to tell a bit more detail about this. Hello. So sa slide nito, pag-uusapan naman natin ang isa pa sa mga solusyon sa basura. Kung ayun ay ang MRF o Material Recovery Facility. Ang MRF ay ginagawa sa mga barangay, sa mga iba't ibang lugar. Ito ay ang pagpaproseso o pagbubukod-bukod ng mga basura katulad ng mga nabubulok, hindi nabubulok at nare-resiklo. Ito po ay nire-require ng RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Katulad napapansin natin sa BSU, may mga basurahan na nagkakahiwalay ang nabubulok, panapon, hindi nabubulok at nare-resiklo. Ang mga basurang hindi nabubulok katulad ng next slide po muna. So ang ginagawa sa mga basura na katulad na nabubulok ay ginagawa katulad ng mga balat ng prutas ay ginagawang pataba sa lupa. Ang mga hindi naman nabubulok na hindi pwedeng maresiklo ay pinapatapon sa mga sanitary landfill at tinatabunan ito ng lupa. At para naman sa mga nare-resiklo na mga katulad ng plastic ay pinapadala sa mga plantang nagpaproseso ng pagre-resiklo. At isa pa sa mga uri ng basura ay ang mga medical na basura. Ang mga ibang bansa o ang Pilipinas ay may mga karaniwang, ito pa yung ginagawang pwedeng sunugin o pag hindi naman po pwedeng sunugin ang mga medical na basura ay pinapadala lang din sa sanitary landfill. Ang next slide po. Bukod po sa pagtatapon ng mga tamang pagtatapon ng basura, ito po ay isinasagawa sa pamamagitan ng 3R. Ito po ang reduce, reuse at recycle. Ang reduce naman po ay ang pagbawas ng paggamit ng mga bagay na nagiging basura. Katulad ng mga one-time use nga po na basura para maiwasan ang pagdami ng ating basura ay kailangan din nating iwasan ang mga paggamit ng ganong uri ng bagay po. Ang reuse naman ay muling paggamit ng mga bagay na pwede pang pakinabangan. Ito yung mga uri ng basura na akala natin ay kailangan na nating itapon, ngunit pwede pa pala nating magamit muli. At ang recycle naman ay ang pagproseso ng basura upang maging bagong produkto. Ang 3R ay isang epektibong paraan upang mabawasan ang dami ng basura sa ating kapaligiran.
Kaya maaari nating o lagi nating sundin ang 3R. Next slide po. Tungkol naman sa kahalagahan ng komunikasyon, sa pamamagitan ng maayos na komunikasyon na ipaliwanag ang mga problema at nakakahanap ng mga solusyon sa basura. Mahalaga rin ito sa paggawa ng mga patakaran ng gobyerno dahil nakukuha ang opinyon ng komunidad. Sa atin bilang estudyante, mahalaga ang komunikasyon para makikisalamuha at mananaliksik upang maunawaan ang mga issues na ating lipunan, para malaman natin ang mga pwede nating gawin bilang estudyante at pwede nating maging ating sariling proyekto para mabawasan ang basura. So, for the next slide po, ito ay isang next slide. So, katulad nga nito, dito sa kaliwang bahagi ng slide ay isang proyekto ng isang organisasyon sa paaralan na YESO, Palit Basura sa Paaralan. Ito ay ang mga basura ay kapalit ng ang proyektong ito ay itinatabi nila yung mga basura na pwedeng recycle, tapos kapag ito ay naibigay sa mga kukuha ng basura, nung basura nga, ay ang kapalit nito ay ang mga gamit sa paaralan, katulad ng mga papel, lapis, ballpen. Ganun ang pwedeng gawin ng isang estudyante about sa basura. So, isa pa sa mga nakita kong ng MMDA na mga dapat gawin ng tama bukod sa pagmamahal, magtapon ng basura sa tamang tapunan o basurahan, mag-segregate, mag-reduce, reuse at recycle. So tayo naman upang mga college student ay dapat nating sundin ang 3R at ang tamang pagtatapon ng basura, lalo na din sa mga basurahan ng PSU na nakikita natin ay minsan ay halo-halo na kung saan na lang kung aning basurahan ng may space ay doon na lang itinatapon. And bali hindi bilang estudyante ay hindi natin na tatapon ng ayos yung mga ating basura sa tamang tapunan. Kumbaga hindi siya segregate doon pa lang, sa atin pa lang. At yun lamang po para sa aming reports about sa deforestation at sa mga basura. Ayan, maraming salamat, pangkat 6, group 6. At sa pagtalakay po ninyo sa ating ika-6 na issue, yun ay ang deforestation, urbanization, basura at pagbaha. No? So again, ayan po ay magkakaugnay. Ano po? So nabanggit nga po sa simula, yung pinakasanhi o dahilan kung bakit meron po tayong tinatawag nga po na deforestation. Una sa lahat, ayun ay dahil sa urbanisasyon. Ano po? Dahil tumataas ang bilang ng populasyon sa ating bansa, hindi lang po sa ating bansa, kundi maging sa ibang bansa. Bukod pa doon ay yung paghahangad din natin na umunlad, no? At dahil nga dun sa paghahangad nga na yun, ano ang nagiging kapalit, yun ay ang pagsakripisyo, ng ating kalikasan. So bukod pa doon, ang isa pa sa dahilan ay ang pagmimina, no? Na yun nga po, nabanggit na nga po, hindi lamang po ng pangkat na ito, kundi ng mga nauna pang pangkat, na kung saan ay yung nga pong pagmimina ay yung mga
kumpanya lamang ang nakikinabang, yung mga politiko lamang ang mga nakikinabang nito, at pagkatapos ng pagmimina, aalis yung kumpanya, ang nangyayari, naiiwan na lugmok o sira yung kalikasan, kawawa ang komunidad. Okay? Ganyan din yung pagtotroso, no, yung illegal, lalo tigit yung illegal na pagtotroso, no. Ganyan din yung pagkakaingin at yung forest fires. Okay, yun yung mga dahilan kung bakit meron deforestation. Okay? So, bukod pa doon, ay sinabi rin dito po ng Group 6 na noon pala ay 70% po ng ating bansa ay merong kagubatan. No, ngayon wala ng 20%. 20% na lamang o 20% na lamang po ang natitira. Okay, at nagsimula nga po 'yun sabi noong 1950, no, noong muling bumabangon ang mga bansa sa ikalawang digmaang pandaigdig, no, kung saan ay muling tinatayo o binubuhay ng mga bansa yung ekonomiya, muli nagpapatayo ng mga infrastruktura dahil nga po sa nangyari noon. Ano po? At ayun, ano ang naging epekto ng deforestation? Una't una nga po, yan, nawalan ng proteksyon sa bagyo at sa baha, no, gumuguho yung mga lupa sa ilang lugar, landslide, at gayon din ay maraming mga hayop ang nawawalan ng tirahan, lalo't sa ating bansa o ang ating bansa ay prone sa mga iba't ibang sakuna. Okay, talagang kawawa. Again, kawawa po ang ating bansa. Okay? Bukod doon ay na-mention din of course yung tungkol naman po sa problema natin sa basura. Ano yung kapalit ng progreso? Again, pagkasira, of course, ng ating environment. Okay? So, last ay diniscuss din yung tungkol po doon sa Material Recovery Facility or MRF na hindi ko po alam kung sa inyong mga lugar ba ay maganda ang pag-iimplementa nito. Dahil sa katunayan sa amin pong lugar ay hindi. Kasi ang nangyayari sa bahay pa lamang, halo-halo na yung mga basura, yung mga nabubulok, sa hindi nabubulok, halo-halo yung mga yan. Inilalagay sa isang sako, tinatapon. Hindi na nasasegregate ng maayos. Okay? Kaya nga po itong problema natin ito sa basura, kinakailangan ay magmumula po sa atin. Nasa disiplina po natin magmumula yung paglutas po dito sa problemang ito. Okay? So again, maraming salamat po kina Makalindong, Mendeja, Shal, and Tolentino sa paglalakay po dito po sa ating paksa. Okay? So ngayon, dahil mayroon pa tayong oras, ay mag-a-attendance po ako. Halos may lampas 10 ata ang nawawala dito sa atin. Hindi ko po alam kung anong nasa O1 ba o nasa O2. Kaya po ako ay mag-a-attendance. Kasi hindi kasi nakikita sa tracker natin kung sino yung wala. Kaya mas mainam din na mag-check po ako. Wait lang po ha. O1 po muna. Akyatan, Akupan, Alarcon. In which you can find the value for using energy. Okay. Let's ask Sige, Ms. lower. Gahon. Alzate, Aquino, Balsamo. How can you find the Bautista, Beranya, Cabalag. if you only have the energy? Okay. Cabarles, Cabatay, Sanisa. Okay, Mr. Fajardo. Cabatay, Sanisa. Okay. De Chavez, Ferrer, Garcia, Yes, that is correct. That is the word. Ferrer. And energy
Okay? Garcia Russell, Makalindong, Makasinag. Makalindong. Okay? Magbanwa, Maranan, Marasigan. Okay? Mendeja, Mendoza, Noble. Okay? Ornales, Pagar, Real, Pagara. Sanchez, Santiago, Shal, Santiago, Shal, Sanchez. Okay? Tolentino, Tuazon, Tupas. Tino, Tupas. Velasquez, Vidal, Villastas. Yes. Velasquez. Okay. Sige. Ilan ang wala sa O1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 ang nawawala. Auto po tayo. Aklan, Aguila, Alonso. Año Nuevo, Arganyosa, Bakay. Okay. Beans, Beher, Bonado. Behera. Bool, Borja, Bunyo. Yan si Beans. Dito pala. Bool at Bunyo. Bool at Bunyo. Okay? Kamson, Katapang, Di Mapilis. Kamson, Katapang. Okay? Ferry, Fornal, Garcia. Fornal. Manalang, Manalo, Mercado. Manalang, Manalo, Mercado. Okay? Nabalona, Perez, Soriano. Okay. Sulit, Toledo, Untalan. Sulis, Toledo. Okay, sige po, lower na. Ang suot, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Siya ang nawawala. Ayun, may humabol. Alonso, Aguila, O2. Sino pa? Okay na po. Siya, sige po. Yun lamang po. Maganda po bukas ang group 7 at group 8. Ano po, para sa inyo pong presentation. Muli, maraming salamat po. Maaari na po tayo mag-leave dito sa ating Gmeet at mag-ingat po tayong lahat. Sino itong nag-message? Si Untalan. Paalam po, maaari na po mag-leave. Untalan.